Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawag pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab na mga balita. Tuloy ang mga balita. Kami po ay inyong tagapaglagablab balita. Ako si Buddy Oberas. At ako naman po si Rod Marcelino sa pangalan ni Weng de la Peña. Na mga balita. Unahin po natin sa Quezon City, mga kasama, nodlot ang planong pang-hold up ng 3 armadong kalalakihan matapos magsisigaw ang negosyanteng biktima. Kilalang biktima si Jenna Pinalas, 26 anyos at residente ng barangay Pinagkaisahan. Sa salaysay ng biktima, pinasok siya sa mismo ng kanyang bahay ng 3 sospek. At nang tutukan ng baril, nagsisigaw siya dahilan para magawa atensyon na nagpapatrolyan tanod sa lugar. Agad pong tumakas ang 3 sospek sa hindi pa malamang direksyon gamit ang motorsiklong walang plaka. Sa Quezon City pa rin, estudyante hinold up kasamang Silvestre Labay, iradyo mo. Hinold up ng 2 hindi kilalang hold up ang isang estudyante sa Quezon City. Ang biktima ay nakilalang si Ludi Christine Ligaspi, 16 na taong gulang, residente ng Matimpiin Street sa Barangay Pinyan, Quezon City. Ayon sa investigasyon ng pulisya, sakay ng pampaserong jeep ang estudyante papuntang Maynila at habang binabagtas ang kahaba ng Aurora Boulevard, pagdating sa harapan ng Bitigo Belmonte sa Himade ay biglang bumunot ng patalim ang 2 hold-upper. Tinutukan ang biktima at sa plitang kinuha ang kanyang 2 cellphone at mabilis na tumakas ang hindi pa kilalang hold-upper. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558, ako si Silvestre Laba. Naglalagablab na mga balita. Sa Maynila, patay na namatagpuan sa single mom sa isang apartment sa Quezon Boulevard sa Sampaloc. Kinilala po ang biktima si Annalie Montanes, 37 anyos, tubong Southern Leyte. Nakatira sa nasabing lugar. Ayon sa may-ari ng apartment, alas 7:20 kagabi nang puntahan ang biktima sa kanyang unit pero ilang minuto ay hindi ito binubuksan ang pintuan. Nang silipin niya ang bintana, laking gulat niyang nakahandusay si Montanes sa sahig na puno ng bula ng dugo, pasintabi ho, sa kanyang bibig. Agad namang tumawag ng otoridad ang may-ari ng apartment para aksyonan ang insidente. Wala pang nakitang foul play sa pagkamatay ng biktima at posibleng namatay ito sa isang klase ng sakit. Sa Pasig City naman, mga kasama, nilooban ng 2 armadong kalalakihan ng isang fast food chain sa MH Del Pilar Street sa Barangay San Nicolas. Sa salaysay ng gwardiya na si Reneboy Valencia ng panggap ng mga customer ang mga suspect at nagdeklara ng hold up. Tinutukan ng suspect ng baril ang CQ at inagaw ang gamit nitong baril. Agad namang nagtungo sa manager's office ang isang suspect kung saan pinalo ng baril ang manager na si Noli Caraan at puwersahang pinabuksan ang vault. Natangay ng mga suspect ang hindi pa malamang halaga ng pera na galing sa vault ng fast food chain. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng follow-up operation ang mga tauhan ng Pasig. Naglalagablab na mga balita. DZXL Bulat Palaro. Sports muna tayo, mga kasama. Nilabas na kahapon ang PBA, Philippine Basketball Association, schedule para po sa kabuuan ng 2013 Governors Cup. Matapos ang 9-game elimination round, sisimula na malaban sa quarterfinals sa Setyembre 24 hanggang 25 sa Smart Araneta Coliseum. Top 4 teams ay hahawak ng twice to beat advantage. Laban po sa 4 na nasa lower bracket, habang 2 mangungulilat ay tuloy na mapapatalsik sa torneo. Kung mananalo mga lower bracket teams, ididiretso malaban sa quarterfinals sa September 26 at 27 sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Pasok na sa top 4 ang Petron, San Mig Coffee at Meralco, habang may chance pa sa number 4 berth ang nagdedepensa ng Rain or Shine, Barako Bull, Ginebra at Alaska. Magsisimula po ang Best of 5 semifinal series sa September 29 kung saan isang laro lamang bawat araw hanggang matapos siya sa October 9. Naglalagablab sa 558 DZXL Showbiz Balita. At sa Showbiz Balita naman, mga kasama, makakasama natin ngayong umaga si Miss Candy
Hello, good morning, Papa Rod. Hello, good morning, Papa Buddy. Nako, what a tandem for this morning. Thank you. Oh, yeah. Grabe na to. Maraming salamat. Once in a lifetime lang, pang KBP. Wow. Bihira lang ito mangyari. Bihira lang mangyari. Yan talaga. Tuwing tag-ulan lang. Tuwing may tumatagilid na truck ng buhangin. Kailangan pa bang may tumagilid na truck bago kayo magsama? Kailangan pa bang may masaktan sa daan? Dapat talaga may tumagilid na truck kaya ng buhangin. yung mga ano natin, yung mga chatters natin dyan, wag kakalimutan at palalagpasin ang episode na ito. Tama, 15 minutes lang naman eh. Ay, nakakaya. Mamaya pa sa YouTube mapapanood nyo ulit. Alam mo, kaya nga kanina nung narinig ng ating yung mga advertisers, biglang nasipagtawagan dito. Oo nga, grabe. Nag-hotline talaga yung mga telephones. Sabi niya, teka muna, KBP Golden Dove Award dito. Yes! Sa finalist long time ago. Wow! Sinabi nyo para Grabe pwede na kaming to. Ang galing-galing. mag-sponsor. Hindi kami ready. Pero pag-aaralan daw nila yan. Hello, good morning mga friendship, Morning, mga ka-tribe at mga ka-chatters. Ito pag-aaralin lang din muna ni Mama Chrissy kung talaga namang papayagan na niya si Bimbi na magkaroon ng sariling TV show gaya ni Raisa May Dizon. Pero agad itong kinontra ni Mama Chrissy dahil hindi pa raw maaring mag full-time sa showbiz ang kanyang anak. Ayaw daw ng Queen of All Media na mag-suffer ang school ni Bimbi lalo pat doing well ang bagets. Bukod sa academically okay ito, may mga extracurricular activities pa ito na talaga namang yakang-yakan ng bagets kahit nasa murang edad pa lang niya. May taekwondo, may swimming and everything, o diba? Tapos sisingitan pa ng shooting, di lalo nang kawawa naman yung bagets. Ayaw daw niyang ma-deprive ang childhood ng anak. Kaya kung siya ang masusunod, wag na lang daw muna dahil may panahon pa naman paglaki nito. Diba? Ilang taon na ba si Bimbi ngayon? Naku, mga Walo? Ano ba yan? ganyan. Bata pa yan. Masyado pang Sinasabi tignan mo ba si yun, Raisa. Pero mas bata pa sa atin. Mukhang 8 years old na pero mukha ng masyado na siyang naging mature, no? Kasi ang aga niyang nag-aral. Ang aga niyang nasabak sa showbiz. Ganun talaga kapag breadwinner ng pamilya. Nalilito na sa inyo si Baby. Ang dami daw kasing character ngayong morning. Abangan mo sa mga susunod pa. Huwag kang mag-alala. Pero ang ganda ng kulay niyong tatlo. Wow! Pasko na, diba? Pasko. Ang cute niya. May apple na, may ponkan. Parang so-so. O kaya, carrots to. Pati si Jen sumabay pa sa inyo. Oo nga, no? Orange. Orange. Si Jen yung atsal. Kahel! Kahel. Kahel yun. Orange. Ito Sino talaga. Atsuete? Atsuete. Kayong dalawa ni Bibi. Ay, yung bell pepper. Oo, pwede din yun. Yung ganong kulay ng sili na malaki. Kulay orange. Si Susan yung karne. Pero na raw si Baby at si Papa Ron. Oo. Ayan partner po. sila mamayang hapon, 4 o'clock. Oo nga, no. Sige, hear you later. Nakaret. Ayan po, sa ngalan pa rin po ni Lolly. Ito pa nag-iisang nagdaldakila, Miss Candy Tatak Thank you, RN. Miss Candy. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Dito na siya, si Baby! Hi, good morning mga kasama. Ciao Shanghao. Ang inaakalang basura ngayon ay isa palang kayamanan. Akalain yun ang painting ng kilalang si Vincent Van Gogh na Sunset in Montmahu na pinagkamalang fake ay isa palang original na likhain niya. Nakumpirma ng mga art expert na ang pigment sa painting na ginamit ay pareha sa iba niyang likhain. Ito'y nakatakdang dalhin sa Vincent Van Gogh Museum at kung sakaling ibenta ay nagkakahalaga ng 30 million lira. Grabe, mas mahal pa ito sa inoksyong kotse na ginamit ni James Bond sa kanyang movie dati. Kung natandaan nyo.
Mahal pa. At yan po ang balitang panghimagas, kundi si XL Sinwon, Chong Sinwo, Sure Phoebe, Tatak Armen. Thanks, Miss Baby. Wala kayong chika ngayong dalawa. May hapon ba? Mamayang hapon, sir. Overtime na tayo. Thank you. Thanks. Lalagat lang na mga balita. DZXL Ulat Trapiko. Eto na siya, ang lalaking lalaki. The boy. Nasaan siya kasama ko? Siya ba si Mahaba. Vincent? Ay, Mahaba hindi yung naman. Commonwealth. Mahaba yung Commonwealth Avenue. Commonwealth Avenue, pare. Bye, isang banda sa may Commonwealth. Kasamang Rod at Bari sa ating mga motorista na tumatahat dito sa kaban ng Commonwealth kung galing kayo sa Pilcoa ay banayad ang usad ng mga sasakyan tuloy-tuloy bagyang bumabaga lamang pag dating dito sa harapan ng Sandigan na Bayan. Nag-iipon na yung mga sasakyan. Pagkalampas ito ay bahagyang umuusad pa rin sa kabilang linya. Tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan, bumabaga lamang pagdating sa Pilcoa hanggang Electrical Road. Ano raw ang paborito mong kanta? Anong paborito mong kanta? Your favorite song by... Ayan. Paborito kong kanta ay Siya Ba Ang Dahilan. Aba, Yan. Buti na lang at yan ang paborito mong kanta. siya bang dahilan? Kanino? Sino bang kumanta niyan? Si Imelda Papin? Gosa. At Jessa Saracosa. Jessa Saragosa. Yes, ba't naman yun ang nagustuhan mo? Siyempre, inahalay ko siyempre yung sa mga mahal ko sa buhay. Madami talaga. Ilan kung bakit tumitibok-tibok ang aking puso. Yan. Ayan. Papahanap natin kay Greg para patugtog naman namin, ha? Ayan, Pero iba ata yung ibig sabihin ng kanta, pre. Oh, siya ba yung dahilan? Oo, di ba? Oo, kasamang siya Oo. dahilan. Ano yan? Anong pamagat sa iba ang dahilan? Iba, hindi, siya lang. Siya lang. Okay. Siya lang kasamang body. Talaga yun. Siya Nakakabingi talaga yung pag dahilan. may tumatagilid na truck ng buhangin. Oo. Sige, anong handa mo ngayon? Ito natin kasamang Rod at Buddy para kay Joby de Guzman, Professor Eric Sanual at Moon Samson ng Manila Bulletin. Nakikinig pala ito, no? Sila. Ang motto, everybody likes a compliment. Wow. Ano yun? Ayan, Ano yun? ayan. Paano yun? Paano? Tahimik yung mama, oh. May inaalala. Ano siya? May nagbabalik sa alaala, oh. Oo. Siya ba ang dahilan? Iwan. Siya ba? Isa pa nga, ang MOTT mo habang nangingilid-ngilid yung luha mo kasama Rambo. Siya bang dahilan kung bakit tumibok ang aking puso? Yun pala yun. Pero iba yung ibig sabihin, pre, ng kanta, eh. Siya ba ang dahilan kung bakit nag-iisa ka ngayon? Bakit kang iniwa? Pero hindi, iba, pre, yung ano mo, yung version mo. Iba-iba. Diba? Yan po. Oo. No, iba-iba. Pero kung sa version ng bayan, siya bang dahilan kung bakit naghirap ang sambayan ng Pilipino? Ayun. Pwede. Ay, tama. Oo. So, anong Tagalog itong iyong MOTT, oh? Ang aking MOTTO, Tagalog sa kasamang Buddy at Rod, medyo mahaba-haba to, pero para sa bayan din. Papuri ay marapat na ibigay sa gumagawang ng mabuti sa bayan, subalit papaano mo naman pupurihin ang mandarambong na nagnakaw sa kaban ng bayan? Sexy? No other question, Your Honor? Thank you po na marami. Di na may Objection, Your Honor. Wala, no objection, Your Honor. No objection. Proceed. Approve. Yan. Exit. Yan kasamang Buddy at Rod ang dali ng trapiko at ang aking MOTTO o motto. Kasama mo sa kabaan ng Commonwealth Avenue, Silvestre.
by Tatak RMN. Kaya Yeah boy, you're the man, Silvestre Labay. Only boy. Regards daw, sabi ni paring Dennis Heron sa'yo, Rambo. Panindig balahibo pa rin daw. Ang tinig ni Miss Candy. Tol Eric, sa naman, salamat. Regards daw kasamang Rod. Ay, thank you very much. Thank you very much. Salamat po kayo, ha? Alis na po kami. Na mga balita. Paano mga kasama? Thank you kasama Rod sa unang bahagi ng Nationwide Newscast natin. Walang ano man. Adi. Dire-diretso man naglalagablab ng balitang tatak. RMN ninyo po napahinggan mga kasama. Ngayong araw ito ng Martes, September 17, 2013 dito sa DCXL 558. Kasama nyo serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay, ako si Buddy Oberas. At sa pangalan po rin kasamang Gwen de la Peña from the province of Zamboanga, Rod Marcelino. Ay po lahat sa DCXLI Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo. Kung gusto mong